Nakatitig lamang si Trisha kay Marcus, ng mga sandaling iyon. Pati ang paghinga niya, ay parang kinakapos din. Trisha, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Marcus sa babae. Umiling lamang si Trisha, saka ito mapait na nangiti. Banibiro mo ba ako? Sa sandaling iyon, ay hindi pa rin makapaniwala ito. I'm sorry Han, iyon lamang ang nasabi ni Marcus. Kita pa ni Trisha ang pagyuko, at pag-uumpisang maiyak nito. Maging si Trisha ay napaiyak na rin, ramdam niya ang mabining yakap ng binata, na kailangan niya ngayon. Dahil para siyang nauupos na kandila. Trisha, please hold on, alam kong may awa ang Diyos, yusel pa ni Marcus. Tuluyan siyang pinaupo ng binata sa upuan, dahil nanlalambot siya. Hindi akala ni Trisha, na manggagaling mismo sa bibig ni Marcus, ang mga katagang iyon. Noon pa man, ay alam na niyang hindi ito naniniwala na may Diyos. Anong sakit ng anak natin Marcus? I mean anong klaseng cancer, ang tumama sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Trisha. Marky, have a mesothelioma, a malignant type of cancer Trisha. Ang sabi sa akin ng doktor, ay wala ng lunas sa sakit niya. But he can undergo a treatment, para mapahaba pa ang buhay ng anak natin. With that, ay parang sisibog ang ulo ni Trisha. Parang sinabi na rin nitong wala ng pag-asa, pang maso-survive ng anak nila ang sakit nito. No, that's not true Marcus. Puntahan natin si Marky, dalhin mo ako sa kanya please. Please. Mabilis siyang humiwalay sa binata, at agad na hinagilap ang handbag niya. Ngunit dahil halo-halo na ang nararamdaman ni Trisha, ay hindi na niya kinaya. She literally break down. Napaupo sa floor si Trisha, at nag-iiyak ng nag-iyak. Trisha, honey, calm down. Andito ako, makakaya natin ito, pagpapalakas ni Marcus sa babae. Ngunit hindi iyon nakatulong sa kanya, dahil parang hindi nauubos ang luha sa mata ni Trisha. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, sa nakalipas na taon, ay ito na yata ang pagsubok na hindi niya kakayanin. Paano na Marcus, ang anak natin? Bakit siya pa? Nanghihinang sabi ni Trisha. Naramdaman niya ang masuyong pagyakap sa kanya nito. Sa araw na iyon, ay nagbiyahe sila papunta sa hospital, kung saan naroon si Marky. Tulog ito nang makarating silang dalawa ni Marcus. Mommy, humihikbing sabi ni Trisha, habang nagmamadaling lumapit ito sa ina. I know iha, pakatatag ka, wika ni Sarah. Hinimas lang naman ni Richard ang braso ng anak. Mula sa dulong espasyo, ay naroon ang higa ni Marky. Kita ni Trisha ang nakapikit na anak, muling bumalong ang masaganang luha, sa magkabila niyang mata, habang unti-unti siyang napapalapit sa kinaroroonan nito. Mabilis na tinakpan ni Trisha ang bibig, para pigilan ang hikbi niya. Huminga-hinga siya ng malalim, nang umayos na siya, ay tuluyan na siyang naupo sa tabi ng anak. Hinaplos-haplos niya ang pisngi nito. Awang-awa siya rito, dahil malaki ang inihulog ng katawan nito, sa huling naging pagkikita nila nito. Hanggang sa magmulat na ng mata ito, tuluyan pamaling ang mukha nito sa kanya. Mom, paus na yusel ni Marky, sa pangalan ng ina. In that state, ay muling napaluha si Trisha. Sa sandaling iyon, ay napayakap na lang ang babae sa anak niya. Tahan na mommy, it will gonna fine, sabi ni Marky. No. How will you gonna say that kung wala nang lunas ang sakit mo? Gusto sanang sabihin ni Trisha ang mga iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Huwag ka nang umiyak ma'am, buhay pa ako, natawa ito, ngunit maya-maya ay naubo ito. Agad na lumapit, at hinimas naman ni Marcus ang likuran ng anak. Napatitig si Trisha kay Marcus, na tumango lang. Nagyakap silang tatlo, sa tinagal-tagal ng panahon, ay iyon pa lang ang unang beses na nabuo sila. Masaya na nakakalungkot. Kuhanan mo kami ng picture wawa, hiling ni Marky kay Sarah. Sige apo, akin ng camera, saad ni Sarah, na pinunasan pa ang butil ng luha sa mata nito. Sabay-sabay na nangiti ang mga ito, habang panay ang pagkuha ni Sarah ng litrato ng mga ito. Patanjin po, ungot ng binata. Tuluyan naman ibinigay ng matandang babae iyon sa apo. Hola ang cute, yusel ni Marky, habang pinapasadaan nito ang mga kuha nila. Ngunit natigilan ito, nang mapansin nito ang sarili mula sa isang kuha. Napangiti siya,
At baka sa lobby ang lungkot. Mom, Dad. Ang pangit ko na pala, nasabi ni Marky. Anak, hindi ka pangit, hindi iyan totoo, sabi ni Trisha. Si Marcus naman ay inakbayan ang dalaga, at hinalikan sa noo ito. Mom, Dad, may hihilingin sana ako, wika ni Marky. Ano iyon? Tanong ni Marcus. Magkabalikan na sana kayong dalawa at sana, kahit wala na ako ay, huwag niyong iwan ang isa't isa, hiling ni Marky, na hinawakan pa ang kamay ng ama, at ina niya, at ipinatong niya iyon sa bawat isa. Nagtinginan naman sila, at tumango. Pinapangako namin, sabay nilang sabi. Muli ay nasal-ayan nila, ang matamis na ngiti sa labi ni Marky. Matapos ang nakakaiyak na eksena sa pagitan nila, ay hinayaan na muna ni Trisha, at Marcus, na makapagpahinga ang anak nila. Mommy, kayo muna ang bahala sa apo nyo. Mayroon lang kaming pag-uusapan ni Marcus, pakiusap ni Trisha rito. Sige iha, tugon naman ni Sarah. Kahit walang kaid-ideya si Marcus, sa gustong pag-usapan nila ni Trisha, ay minabuti na lang nitong sumunod. Tuluyan na silang lumabasa ng silid. Saglit silang napatigil sa paglalakad, dahil nasalubong nila si Trixie, kasama nito si Peter. Okay ka lang sis, pangungumusta ni Trixie sa kakambal. Kahit hindi okay, ay tumango lang si Trisha, at isang pilit na ngiti ang ipinakita niya. Teka, saan ba punta niyong dalawa? Yuzisa ni Trixie. Saka na tayo mag-usap Trixie, may pupuntahan lang kami ni Marcus, tugon naman ni Trisha. Kaya wala nang magawa pa ito, at tuluyan na rin pabayaan ang kakambal. Tinanaw na lamang ni Peter at Trixie, ang papalayong dalawa. Sa tingin mo, saan ang punta ng mga yon? Bulong ni Trixie. Malay natin, sa kahuwag na lang natin silang pakialamanan. Nandito tayo para kay Marky, hindi ba't ganyan naman ang gusto ng pamangkin mo, ang magbalikan ulit ang mga magulang nila? Magbalikan? Paano naman mangyayari iyon, hindi ba't may binuntis na ibang babae ang lalaking iyon? Hindi ako papayag. Sasabihin ko kay mommy at daddy ang lahat, lalo na sa anak nilang si Marky, wika ni Trixie. Hahakbang ito nang mabilis naghinarang siya ni Peter. Trixie, huwag ka naman padalos-dalos, alalahanin mo si Marky. Hindi ba't may malubha siyang sakit? Sa tingin ko, ay hindi magandang malaman pa niya ito. Gusto mo ba dagdagan pa ang mga alalahanin ng batang yon? Mariin paalala ni Peter rito. Kaya magdalawang isip naman si Trixie. Fine, sige na, hindi ko nasasabihin. Pero sana ay huli na ito. Sana naman ay hindi gulo ang hatid ng babaeng binuntis ni Marcus. Nako, ako na talaga ang makakalaban niya. Hindi lang ang lalaking iyon ang tatamaan sa akin, pati na iyong babae niya. Gigil na sabi ni Trixie, ikaw talaga, Tara na nga, baka kanina pa tayo hinahanap ni na mommy. Saka baka nagugutom na ang mga yon, yakag ng lalaki sa misis niya. Nasa sasakyan na sila Marcus at Trisha ng mga sandaling iyon. Parehas silang tahimik, sa lumipas na sandali, hanggang sa hindi nakatiis ang lalaki. Saan ba tayo pupuntahan? Tanong ni Marcus. Ang totoo ay kanina pa siya kinukutuban, sa pagiging tahimik ni Trisha. Kapag ganito ito, ay natitiyak niyang may binabalak itong gawin. Alam mo ang place ni Maxine, right? Tanong ni Trisha, nanilingan pa siya. Yes, why? Balik tanong ni Marcus. Puntahan natin siya. Gusto kong mapag-usapan na natin ngayon, ang magiging setup natin, malamig na ani ni Trisha, na iniwas na ang mukha, at nabaling iyon sa may harapan ng kotse. Teka Trisha, masyado pa yatang maaga, kung pag-uusapan na nating tatlo iyan. Can we just focus first to our son condition, samaw ni Marcus. No, I want it now to be settled, matigas na sagot ni Trisha. Pero Han, ngunit hindi na tuluyan sumagot si Trisha, kaya nanahimik na lang din si Marcus. Tuluyang bumaba si Marcus mula sa kotse nito, iniwan na muna niya saglit si Trisha, at siya na muna ang nag-doorbell sa bahay ni na Maxine. Hello Tito Marcus, bungad sa kanya ni Zina. Hi sweetie, nariyan ba ang mommy mo? Tanong niya rito. Opo, sige po, I'm gonna call her, sabihin ko pong hinahanap niyo siya. Nagmadali na nga ang batang nagtatakbo paakyat ng hagdan. Maya-maya, ay nabungaran na ni Marcus sa punong hagdan si Maxine, bagamat lubos ang kasiyahan ng babae, ay nag-iingat ito sa pagbaba.
I know, you gonna come here to see me. Tama ba ang kutob ko, na hindi mo ako matitis, at ang magiging baby natin, may matamis sa saad ni Maxine, na akmang hahaplosan sa pisngi si Marcus, ngunit mabilis na napaiwas ito. I'm sorry Max, but it's not what you thinking. The truth is. Ngunit hindi na natapos sa pagsasalita si Marcus, dahil sa tuluyan pagbukas ng pinto ng kotse ng binata, at bumaba roon si Trisha, na walang kemo emosyon sa mukha. Nagpalipat-lipat ang nagtatakang mukha ni Maxine. What is the meaning of this, Marcus? Galit na wika ni Maxine habang pinapaningkitin ng tingin si Trisha, na kumawit pa sa braso ni Marcus. Bakit ano ba sa tingin mo ang mangyayari? Mamahalin ka na ni Marcus dahil nabuntis ka niya, mangarap ka. Talaga lang ha, bakit nagkabalikan na ba kayo? Matari na sagot naman ni Maxine, na humalakip ka pa sa harapan nila. Isang ngisi ang palm unit sa lobby ni Trisha, at saka ito bumaling kay Marcus na halatadong napapagitnaan, sa mainit nilang argumento. Yes, it's true Max, wika ni Marcus. Natulala lamang si Maxine at hindi kaagad nakapagsalita. So kung ako sa UMS Pineda, tigil-tigilan mo na ang paghahabol, sa lalaking hindi ka naman kayang mahalin, sarkastismo ni Trisha na sabi, upang magising na ito sa kabaliwan nito kay Marcus. Ngunit laking pagtataka niya, dahil bigla na lamang nagtatawa si Maxine. Nang tumigil ito, ay saka nito pinagmasdan si Trisha, na may naawang tingin. Layan lang ba ang kaya mong sabihin MS Fuentes? Pues, hindi ako naapektuhan. Dahil alam ko naman, nabilang na lang ang mga araw, na nasa iyo pa si Marcus. Alam mo ang tinutukoy ko, nakataas ang sulok na lobby na saad ni Maxine. How dare you to say that? Masama ang loob na wika ni Trisha, bigla ang panunubod ng magkabila niyang mata. Dahil doon, ay tuluyan nang namagitan si Marcus. Tama na. Tama na iyan Max, you're too much. Alam mo naman pinagdadaanan namin, tapos magagawa mo pang sabihin ang mga bagay na iyan, na parang ikinatutuwa mong mawawalan kami ng anak. No, Marcus, hindi iyan ang ibig kong sabihin alam mo iyan. Sinasabi ko lang sa babaeng ito, na magmula sa araw na ito, ay hindi na lang siya ang may karapatan sa'yo. Kung di sa amin din ang baby mo. Depensa ni Maxine, na mangiyak-ngiyak na rin. Listen, sana naman kahit sandali, ay magkasundo na kayong dalawa, zero kung hindi nyo naman kayang gawin, ay maging makatao na lang kayo sa isa't isa. Hindi yung ganito, na para kayong trumpong nag-uumpugan, sa tuwing magkaharap. Sita ni Marcus sa mga ito. Parehas na natahimik ang dalawa. Shall we start to sort it now? Tanong ni Marcus. Okay. Matipid na wika ni Trisha. Habang si Maxine ay tumango lang din, nagpatiuna na itong pumasok sa sariling bahay nito. Maupo muna kayo, at ipaghahanda ko muna kayo ng makakain. What do you want Marcus? Coffee or juice? Alok ni Maxine. It's okay for me. Ikaw honey do you want something else? Bilang naman ni Marcus sa tahimik pa rin na si Trisha. Huwag na siyang mag-abala, dahil hindi naman tayo magtatagal dito, masungit na sagot ni Trisha, saka masama pa niyang binalingan si Maxine na napairap naman. Baka lagyan pa niya ng lason, ang ipapainom niya sa akin, para masolo ka na niya talaga, paaring ni Trisha. Hey, hindi ko gusto ang pananalita mo. Hindi ako ganyan kasama, para gawin ang sinasabi mo, angle ni Maxine. Talaga, unbelievable. Pero kung sabihin mo ang sinabi mo kanina, ay parang masayang-masaya ka pa na mamatay ang anak ko. Galit na saad ni Trisha, na napatayo na. Tama na please. Tumigil na kayong dalawa, muling pamamagitan ni Marcus. Tuluyan naman tumalikod si Maxine, habang si Trisha, ay patuloy na pinapakalma ni Marcus. Han, pwede ba, pagpasensyahan mo na lang si Max. I know she didn't say that in purpose. Talagang ipagtatanggol mo pa siya ha? Sarcastic na sabi ni Trisha. Han, hindi inimay ka ni Trisha ang katabi, paano ba naman kasi? Sobra siyang naiinis. Hanggang sa dumating na nga si Maxine, habang bit-bit nito ang isang tray. Bakit nyo ba ako pinuntahan? Umpisa ni Maxine. Nagtinginan naman si Marcus at Trisha. Nag-alis muna ng bar sa lalamunan ito, bago siya tuluyan nagsalita. Una sa lahat, ay gusto ko lang maging maliwanag sa iyo,
na tanging ang bata lang ang concern niya, kaya sana Maxine, ay marunong kang lumugar. Talaga lang ha, nagpapatawa ka ba, Lako Marcus, huwag mong sabihin na pumapayag ka sa ganoon na setup. Nang hindi umimik si Marcus, ay lalong kumulo ang dugo ni Maxine. Hindi ko alam na nagpapa-under ka pala, hinahayaan mo na, kinakaya ka ng babaeng ito, hindi ba't naghiwalay na nga kayo? Bakit ka ba nag-stay sa kanya, hindi ka naman niya? Napapasaya, sigaw ni Maxine. Stop it Max, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Trisha, babala ni Marcus rito. So anong gagawin ko, pababayaan ko lang. Hindi ako papayag. Magiging ina ako ng baby mo tapos ngayon, iitsapwera mo ako. Hindi makapaniwalang usual ni Maxine. Nakikiusap ako Max, intindihin mo naman ang sitwasyon ko, pakiusap ni Marcus. Tama na yan Marcus, kung hindi siya papayag, ay pabayaan mo na. Tara na, at baka hinahanap na tayo ni Marky, wika ni Trisha, na tuluyan tumayo. Mauna ka na sa kotse, at mag-uusap lamang kami ni Max. Okay bilisan mo lang. Pagpayag ni Trisha, at tuluyan nang lumabas. Naiwan naman silang dalawa. Huwag kang mag-alala, kilala ko si Trisha, maunawain din niya lahat ng ito. Natitiyak ko na matatanggap niya rin baka nabibigla lang siya. Kaya ako na ang nakikiusap Max. Oo naman, salamat, at hindi mo ako inaabandona. Hayaan mo, mas lalawikan ko na lang din ang pagpapasensya ko sa kanya, sabi ni Maxine. Thanks talaga Max. Tumayo na si Marcus, at niyakap pa ang babae. Take care dalawin na lamang kita sa ibang araw, sabi ni Marcus. Tumango lang si Maxine, tuluyan nang lumabas ang binata pagkatapos. Tinanaw lamang ni Maxine ang pagmamaniobra ng kotse ni Marcus, palabas sa yard niya. Inaakala mo ba Trisha na nanalo ka na, pues nagkakamali ka. Dahil gagawin ko ang lahat, para maging buo kaming pamilya ni Marcus. Ako ang pipiliin niya, at mag-isa ka habang buhay, sinusumpa ko iyan, nagbabadyang bulong sa kawalan ni Maxine. Dumating sila sa hospital ng bandang hapon. Kinailangan pa kasi nilang magpunta sa mansyon ni na Marcus, upang may sabay sa pagpunta nila roon, ang mga magulang ng lalaki. Katulad ng unang beses, na makita rin ni Don Arturo, at Doña Trinidad ang apo nilang si Marky ay hindi rin mapigilan ng mga ito ang maiyak na lamang, at maawa sa kalagayan nito. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin kami makapaniwala iha, na ang apo namin ay dinapuan ng malubhang karamdaman, wika ni Doña Trinidad, na nagpahid pa ng luha sa hawak nitong panyo. Yes tita, ako rin po, nasa state pa ako na undenial, sagot naman ni Trisha. I'm so sorry iha, kung may magagawa lang kami ng Tito Arturo mo, para maibsan ang sakit ay ginawa na namin. Doña Trinidad felt sorry, for her former daughter-in-law. Salamat tita, ang magagawa na lang po natin siguro, ay ipagdasal na bigyan pa ng sapat na panahon, at lakas si Marky ng may kapal, para kahit paano, ay makasama pa niya tayo ng matagal-tagal, iyon na lamang ang isinagot ni Trisha, habang pinagmamasdan ang tulog na anak. Tama ka iha, ang nasa taas na lamang, ang siyang makakapitan natin sa ganito ng pagsubok, na dumarating sa buhay natin. Basta kung kailangan mo ng kahit na anong tulong, sabihan mo lang ako, paalala ni Doña Trinidad. Ngumiti naman si Trisha, at tuluyan niyang maakap sa dati niyang biyenan. Sa isang banda, matapos na mapuntahan ni Don Arturo si Marky, ay minabuti nitong kausapin ng masinsinan ang anak na si Marcus. Nasa loob sila ng chapel ng mga sandaling iyon, kung saan wala namang taong naroon. Marcus, alam kong hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Pero sana, kahit ganito ay pwedeng-pwede mo akong malapitan, at mahingan ng kahit anuman, na kaya kong maitulong sa kalagayan ng anak mong si Marky, puno ng sinseridad na bigkas ni Don Arturo, na nanatiling nakaupo sa kinauupuan na wheelchair. Sa unang pagkakataon, ay nakita ni Marcus, ang isang bahagi ng ama niya, na inaakala niyang matigas at matayog. Ngayon ay puno ng pagdadalamati ang mukha nitong nakatitig. Dad, don't say that. Alam ko naman na ginagawa niyo lang ang lahat, para mapabuti kaming dalawa ni Carol, ngayon naiintindihan ko na iyon, magmula nang naging ama ako kay Marky. Salamat anak, pakiramdam ko kasi, ay ako talaga ang may kasalanan, kung bakit nagkakaganito ang buhay niyo.
Sinira ko ang pagsasama namin ng mommy nyo. Kaya para layasan niya ako noon, hindi ko kayo inintindi dati, kaya pati si Carol, ay nagrebelde at tuluyan nawalan ng direksyon ang buhay. Kung hindi ko sana siya pinigilan, para mahalin si Timothy, ay natitiyak ko sana na masaya siya sa buhay niya ngayon. Ikaw, kung sinuportahan, sana kita noong una pa lamang, ay hindi sana ganito, nalulungkot na sabi ni Don Arturo na lumuluha. Nasa katayugan man ang buhay nito, ay hindi inaasahan ni Marcus, na marami itong naging pagsisisi. Huwag nyo iyan sasabihin dad, ang totoo ipinagmamalaki ko, na kayo ang naging ama ko, at nang dahil sa inyo, ay nakilala ko ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Always remember that dad. Sa sandaling iyon, ay isang matamis na ngiti, ang pamunit sa lobby ng Don. Nagyakap sila, at sa pagkakataon na iyon, ay ipinagdasal nila sa Diyos ang lahat. Makalipas ang 5 minuto, ay tuluyan ng lumabas ang mag-ama sa chapel. Hanggang sa makarating sila, sa labas ng pinto ng room ni Marky, ay naroon na nakatayo si Maxine. Anong ginagawa mo rito, Max? Tanong ni Marcus. Gusto ko lang sanang dumalaw sa anak nyo ni Trisha, paunang salita nito. Sige, pumasok ka na, pagpayag naman ni Marcus. Wala pang 1 minuto na nakapasok si Maxine, ay lumabas din ito agad. Kitang-kita ni Marcus, na nagpipigil lamang sa pag-iyak ang babae. What's the matter? He asked the woman. Umiling lamang ito. Nothing, Marcus. Sige na, at iniwan ko lang sa isa kong kaibigan si Zina, palom ni Maxine. Kitatalikod lang nito, nang lumabas sa silid si Trisha, na nagpupuyos sa galit. Yan nga, umuwi ka na, at huwag ka nang babalik, hindi ka kailangan dito. Taboy ni Trisha. Han, easy okay, ano bang nangyari? Tak ang tanong ni Marcus. Itong babaeng ta, ang lakas ng loob niyang dalawin si Marky, hindi ba't ikinatutuwa niyang mawawala na ang anak natin? Dahil tuluyan ka nang mawawala ng pakialam sa akin, kapag nangyari iyon. Naghihinakit na sabi ni Trisha na umiiyak. Calm down please Trisha, ako ang may kasalanan. Pinayagan ko siyang dumalaw, at pumasok sa silid ng anak natin. Wala naman masama sa ginawa niya, pagpapahinahon ni Marcus, ipinagtatanggol mo pa ang babaeng iyan, sa bagay, paano ba naman kasi, magkakaanak na kayo kaya ganyan ka concern sa kanya, masama ang loob na sabi ni Trisha. Totoo ba iyon Iho? Si Don Arturo. Kahit nagulat si Trisha, na naroon si Don Arturo, ay tumango na lang din ito. Sa sobrang galit niya, ay hindi na niya napapansin ang mga taong nasa paligid niya. Hindi naman nagkaimik si Don Arturo. Ang mabuti pa alis na ako Marcus, palom ni Maxine. Tumango lang naman ang lalaki rito, sa kanito binalingan si Trisha, na nanatiling matalim ang tingin kay Maxine. Ipinasok na muna ni Marcus si Don Arturo sa loob, dahil gusto nitong magbantay sa apo. Nang muling lumabas sa silid ng anak nito si Marcus, ay nakita niyang nakaupo na sa isang bakal, na upuan, sa loob ng hospital si Trisha. Kahit hindi pa nalalapitan ng binata ito, ay alam niyang umiiyak ito sa mga sandaling iyon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito, hindi muna nagsalita si Marcus. Hinayaan na muna niya ang babae. Honey, patawarin mo sana ako, kung isa pa sa nadadag. Sa isipin mo, ang pagkakaroon ko ng baby kay Max. Sana mapatawad mo ako, hingi ni Marcus ng pasensya. Itinaas naman ni Trisha ang mukha, para pawiin na ang luhang nagmamalabis pa rin, sa magkabila niyang mata. Hindi ko naman pinoproblema ang magiging anak mo ang sa akin lang, ay hindi ko mapigilan magalit sa babaeng iyon. Hindi masabi ni Trisha ang pangalan ni Maxine, dahil marinig pa lang niya ang pangalan nito, ay kumukulo na ang dugo niya. Intindihin mo na lang siya Trisha, mabait naman si Max, may mga times siguro na masyado lang siyang moody, explain ni Marcus, na tuluyan idinampi ang palad sa pisngi ni Trisha. He totally wipes all the tears. Sa totoo lang natatakot ako, takot na takot akong maaga ka niya sa akin, sa amin ng anak mo Marcus. Mangako ka please, kahit anong mangyari, hindi mo ako ipagpapalit sa kanya, puno ng pagkabalisa ang tinig ni Trisha. El promise Han, pangangako naman ni Marcus. Sa sandaling iyon, ay inaya na muna ni Marcus si Trisha, na umuwi muna ito sa condominium unit niya,
para kahit paano ay may pahinga nito ang katawan. Naiwan naman doon, ang kapatid niyang si Carol, Timothy, at si Sean, na dumating upang magbantay. Bukas na lang sila babalik na dalawa ni Trisha. Nasa higaan na si Marcus, at kasalukuyan niyang inaayos ang blanket, nang mula sa pintuan ng banyo ay nakita niyang lumabas si Trisha. The woman wearing a colored maroon silk nightdress. Kahit mapusyaw lamang ang ilaw, na nanggaling sa nakabukas na lampshade, ay aninag na aninag pa rin ni Marcus, ang alindong ni Trisha. Akmang hihiga ang babae sa kama, kung saan sila matutulog, nang bigla na lamang sunggaban ito ni Marcus. Sa tinginan pa lamang nito, ay nahihinuhan na ni Trisha ang tumatakbo, at gustong mangyari ni Marcus. Hindi ka ba pagod, hon? Malamyos ang tinig na nanulosh sa lobby ni Trisha. Parang nangaakit sa pandinig ng binata. No, pagdating sa'yo, ay hinding-hindi ako mapapagod. Nag-init na rin anas ni Marcus, na napalunok pa ng ilang beses, nang tuluyan idampi ni Trisha ang palad sa kaha niya. He slowly get closer to her, and touch her lips with his sinful mouth. Tuluyan niyang sinabisib ng halik, ang malambot na labi ni Trisha. I want to prove, hon, na wala nang papantay sa naibibigay mo sa akin na kaligayahan, bulong ni Marcus, sa tenga ni Trisha, na tuluyan niyang pinakandong sa hita niya. Pumikit na lamang si Trisha, at ninamnam ang matamis na halik, kay na ipinagkaloob sa kanya ni Marcus. Tuluyan siyang kumuyapot sa batok ng binata. Idiniin pa niya ang katawan, sa matikas na kaha ng lalaki. At tuluyang inangkin ni Marcus si Trisha. Natapos na sila, ay hindi pa rin sila gumagalaw, nanatiling nakayakap at nakadagan si Marcus, sa likuran ni Trisha, na nanatiling nakasubsob sa malambot na kama. Bagamat parehas silang pagod pa rin, at hiningal, ay kitang-kita sa mga mukha nila, ang pagkatamis-tamis ng ngiti sa lobby. I love you, Trisha Fuentes Ilustra, bigkas ni Marcus, sa buong pangalan ng babaeng. Sinisiguradong niyang pag-aalayan niya ng lahat-lahat, hanggang sa wakas ng buhay niya. Napadilat naman ng mata si Trisha. I love you too, Marcus, my bittersweet lover, sagot naman nito. Unti-unting umalis ang lalaki sa pagkakadikit nila, pansin pa rin ni Trisha, ang naninindig na harapan nito. Ngunit hindi iyon ang nakaagaw sa pansin niya, kundi sa isang maliit na kahon, na kinuha ni Marcus, sa loob ng pantalon nito. Tinakpan niya ang bibig, dahil sa singhap na ginawa niya. Tuluyan siyang napaupo, at pinanood lang ang sumunod na ginawa ni Marcus, na hindi niya akalain gagawin nito, sa mga sandaling iyon. Will you be my wife again, Trisha? Can you spend the rest of your lives with me, and accept my whole being, saad ni Marcus, na nakaluhod sa may paanan ng kama. Kahit nanlalabo na ang mga mata, ng mga sandaling iyon ni Trisha, dahil sa luhang dumadaloy sa mata niya, at halos mabarado na ang ilong niya, ay isang malakas na yes. Marcus, I will marry you. This time, hindi na ako papayag na mag-annulment tayo. Agad silang nagyakap, halos manginig ang kamay ni Marcus, habang isinusuot niya ang singsing, na matagal niya rin itinago, para sa araw na mag-propose siya uli sa ex-wife niya. Inihanda na niya iyon sa isla dati, pero dahil nagkaroon ng aberya, ay hindi niya nagawa ang plano. But seems it's not bad to wait a better chance, anas ni Marcus, habang masuyong dinampyan ang noo ni Trisha, na masayang nakatitig sa suot-suot na nitong engagement ring. At dito na po nagtatapos, ang 12 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pa G kabanata.